Ang ating pong bulkan ay naghahanda po sa isang major magmatic eruption. No? Ito po ang isinasaad at ipinapakita ng ating monitoring parameters. Matagal na pong namamaga ang ating bulkan. No? At ito po ay nagsasaad na meron po tayong pressure build-up sa loob po ng ating bulkan. No? Nananatiling nakaamba ang banta ng mas malakas na pagputok ng Bulkang Kanlaon. Matapos ang panibagong moderately explosive eruption nito kahapon na tumagal ng 3 minuto. Bukod sa Negros, naranasan din sa ilang bahagi ng probinsya ng Cebu ang epekto ng aktibidad ng bulkan matapos umabot dito ang ashfall. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon ay nagpapakita ng palatandaan ng namumuong magma sa ilalim ng bulkan at maaaring humantong sa isang major magmatic eruption anumang araw. Ayon sa PHIVOLCS, mula pa noong 2020 ay mataas na ang naitatalang volcanic earthquake sa Bulkang Kanlaon at naitala noong June 3, 2024 ang unang moderately explosive eruption ng bulkan. Ito pong mga ganitong activity ay mga pasakali lamang po ito. Nire-reserve po natin yung term na talagang highly explosive kapag yun na po ang magiging ugali ng bulkan kung magkakaroon na po tayo ng magmatic eruption. No? Pwede po kasing maging highly explosive. Maari po kasing yung isa pang klaseng eruption ang mangyari, no? Yung tinatawag po natin effusive eruption. Dahil dito muling pinapayuhan ang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon na maging handa at manatiling alerto. Sa kasalukuyan ay nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan at mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Kanlaon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.